pagbabago sa ekonomiya at antas na pag-unlad ng ilang mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Mga iba't ibang salik na nakaapekto sa antas na pag-unlad at pagsulong ng mga bansa sa Asya. Mga kasalukuyang pagbabagong pang-ekonomiya na naganap o nagaganap sa kalagayan ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ano nga ba ang GDP per capita? Malalaman natin yan sa dagdag kaalaman. Maraming pagbabagong pang-ekonomiya ang naganap sa Asya matapos sa ikalawang digmaang pangdaigdig. Pinagsumikapan ng mga Asyano na harapin ang mga hamong dala ng pagtatamo ng kalayaan sa pagpapaunlad ng kani-kaniyang bansa. May mga bansang Asyano ang agarang makabangon, samantalang ang iba ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang at pagsisikap upang matamo ang inaasahang pagpapaunlad ng ekonomiya. May iba't ibang salik na nakakapekto sa antas ng pag-unlad at pagsulong ng mga bansa sa Asya. Ang mga salik nito ay ang heograpiya, likas na yaman, lakas paggawa, teknolohiya, puhunan at higit sa lahat, ang katatagang politika ng isang bansa. Isa sa mga bansa sa Timog Asya ay ang India. Ano-ano nga ba ang mga naging salik sa bansang ito? Narito ang ulat ni Aiki Ramos. Naipatupad rito noong 1992 ang Look Strategy, isang patakarang pang-ekonomiya na kaugnay sa ugnayang panglabas ng bansa. Sa pamamagitan nito, tumibay ang mga ugnayang pangkalakalan at pamumuhay sa pagitan ng India at sa mga bansa na nasa silangan at timog silangang Asya, lalo na sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Ang mga pagpapatupad nito ay isang hakbang ng India tungo sa mga globalisasyon. Ang mga Amerikano ay naglagay ng kanilang puhunan at kapital sa India dahil dito. Pinago rin ang sistema ng pagbubuwis at pagkontrol sa pagluluwas ng mga produktong pangkalakalan nito. Nahintulutan rin ang mga pamumuhay sa lahat ng industriyang pang-infrastruktura, kuryente, telekomunikasyon, paliparan at sektor na pananalapi. Na paunlad rin ng bansa ang paggawa ng mga produktong may kinalaman sa mga information technology. At ito po si Aiki nag-uulat. Ang bansang India ay pang-pito sa pinakamalaking bansa sa buong mundo ayon sa lawak ng teritoryo at ang bansang pangalawa sa pinakamaraming populasyon. Ito ang pinakapopular na demokrasya sa buong mundo. Ano nga ba ang naging epekto ng mga pagbabago sa India? Narito ang karagdagang ulat ni Simon Ray Ubaldo. Dahil sa mga pagbabago nito, nabuksan ang ekonomiya ng India sa daigdig. Ang pag-unlad sa pagluluwas ng mga produkto ay nakatulong upang itaas ang kanyang ambag sa pandaigdigang kalakalan. Nabawasan rin ang panlabas na pagkakautang ng bansa. Subalit, nanatili pa rin na suliranin ang laganap na kahirapan at di pantay na pagsasahod sa mga manggagawa. Sa kabuuan, napaangat ng India ang ekonomiya at antas ng pamumuhay sa bansa dahil sa paglaganap ng industrialisasyon, pakikipagkalakalan sa ibang bansa, pagkakaroon ng mga Indian ng kasanayang kailangan sa mga pabrika, industriya at korporasyon. Buwas na pamilyahan dahil sa mga multinational na kumpanya na naglagay ng kanilang mga puhunan at pagkakaroon ng mga plantang nuclear na nagbibigay ng enerhiya ng bansa. Ang mga ito ay nakatulong sa pagsulong at pag-unlad ng pamumuhay sa India. Napaangat ang India ng ekonomiya at antas na pamumuhay sa bansa dahil sa paglaganap ng industrialismo, pakikikalakalan at iba pang bansa pagkakaroon ng mga Indian sa kasanayang kailangan sa mga pabrika, industriya at mga korporasyon, pagiging bukas sa pamilihan. Dumako naman tayo sa bansang Pakistan. Ano-ano nga ba ang naging salik sa bansang ito? Narito ang ulat ni Nathan Malabayan. Ninanais ng Pakistan na maibigay sa mga tao mga pangunahing serbisyo gaya ng trabaho, kalusugan at edukasyon. Dahil dito, ilimikha ang kamalahan nila
sa mga batas upang mabantayan ang mga pribadong sektor. Nakatulong nito sa pagbibigay ng sabing serbisyo. Patuloy na umunod ang industriya ay pakasan maging ang mga infrastruktura nito sa kabilang ng pagiging agrikultura na bansa nito. Nakatulong din sa pag-unlad nito ang mga tulong mula sa magagawang nagtatrabaho sa ibang bansa at nang papalakas sa kanilang depensa. Dito ang labanan nag-uulat. Ang Republikang Islamiko ng Pakistan ay isang bansa sa Timog Asya na sinakop ang bahagi ng gitnang silangan at gitnang Asya. Napapaligiran nito ng India, Afghanistan, Iran, China at ng dagat ng Arabo. Ang Pakistan ay humiwalay sa India sa kadahilanan na maraming Hindu sa India. Tumakbo naman tayo sa Kanlurang Asya. Saan ka ba ito kilala? Yan ang iulat ni Audrey Samonte. Ang Kanlurang Asya ay kilala dahil sa mga ninanangis na matatagpuan dito. Nangunguna rito ang bansang Saudi Arabia, Iraq, Kuwait at Iran. Dahil sa tagkay nito malang reserba ng minalangis at natural gas. Naging maunlad ang mga bansa sa rehiyong ito dahil sa industriya ng langis. Audrey Samonte, nag-uulat. Ang Kanlurang Asya ay ang rehiyong pinagtatagpuan ng hangganan ng tatlong mahalagang kontinente sa daigdig, ang Afrika, Asya at Europa. Ito ay binubuo ng mga bansang Arabo tulad ng Saudi Arabia, Lebanon, Jordan, Syria, Iraq at Kuwait. Pangunahing pinagkukunan ng langis ang rehiyong ito. Haling din dito ang mga pangunahing relihiyon sa daigdig gaya ng Judaism, Kristyanismo at Islam. Itinuturing din itong Muslim world. Dito rin matatagpuan ang malalawak na disyerto. Magtungo naman tayo sa Saudi Arabia na iuulat ni Elijah Nicole Ani. Saudi Arabia, may ituring na angat ang antas ng pagtulong at pag-unlad ng bansang ito kumpara sa ibang bansa sa Kanlurang Asya. Simula nang matuklasan ng Saudi Arabia ang desalinasyon o pag-alis ng asin sa tubig mula sa dagat, ginamit ang tubig sa prosesong ito sa mga tahanan, industriya at paghahalaman. Nakapagtayo rin ng mga dam upang makapag-imbak ng tubig para sa mga irigasyon na makakatulong sa produksyon ng pagkain. Pinaunlad ng mga mamamayan at pamahalaang Arabi ang sistema ng transportasyon, komunikasyon at mga infrastruktura. Nakapagpagawa sila ng mga kalsada, pabrika at industriya. Sa katunayan, may tatlong magandang paliparan ang naipatayo sa mga lungsod ng Daran, Jeddah at Riyadh. Elijah Nicole, nag-uulat. Sa pamamagitan ng tahimik na paraan, nagagawa ng makapangyarihang bansa na kontrolin ang pamamahala ng mga bansang mahihina. Nagagawa ang impluwensyahan ang makapangyarihang bansa ng usapin tungkol sa mga kalagayan panloob, pangbabatas at pamamaraang politika tulad ng eleksyon. Alam niyo na ba? Ito ang GDP per capita 2021 ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ano nga ba ang GDP per capita? Ang GDP per capita ay isang tagapagpahiwatig ng ekonomiya na sumusukat sa ugnayan ng pagitan ng antas ng kita ng isang bansa at bawat isa sa mga naninirahan dito. Karaniwan din itong kilala sa pangalang kita per capita o upa per capita. Ang expression ay binuo ng isang inisyal na GDP na nangangahulugang Gross Domestic Product at mga salitang Latin per capita. Ito ay binubuod bilang kabuuang produktong domestic bawat pinuno ng isang bansa. Sinusukat ito taon-taon. Pagtaas nito ay dapat ipagkanulo ang paglago ng isang ekonomiya sa isang tiyak na panahon. Sa teorya ay nilalarawan ang data na ito ang average kita batay sa bilang ng mga naninirahan na nagpapahintulot sa pagdiagnose sa antas ng ekonomiya ng lipunan. At yan ang ating dagdag kaalaman. Laging tandaan, mahalagang pag-aralan ang kasaysayan dahil bahagi ito ng ating nakaraan at gabay sa ating kinabukasan. Yan lamang po at maraming salamat. Sa kalang po ang bumubuo ng aming grupo, ako po si Erica Jane Malabuyo at ito po